Sa loob ng maraming dekada, ang Amerika ang itinuturing na pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Kapag nakipagdigma ang Amerika, inaasahan ng maraming tao na mabilis nitong makukuha ang gusto nito. Pero ngayon, isang tanong ang paulit-ulit na lumalabas sa mga international analysts. May exit strategy pa ba si Donald Trump sa laban kontra Iran? At bakit may mga eksperto na nagsasabing Trump is in trouble? Hindi ito dahil mahina ang military ng Amerika. Sa katunayan, nananatili pa rin itong pinakamalakas sa mundo. Ang tunay na problema ay kung paano tatapusin ang isang digmaan kapag ayaw umatras ng Iran. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit maraming analyst ang nagsasabing napakahirap ng sitwasyon ng Amerika sa Iran. Unang-una mga kaibigan, pag-uusapan natin kung ano bang exit strategy. Madalas kasi nating marinig sa balita ang salitang exit strategy. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin to? Sa pinakasimpleng paliwanag, ang exit strategy ay isang malinaw na plano kung paano matatapos ang isang operasyon o digmaan nang hindi lumalala ang sitwasyon. Halimbawa, isipin mong pumasok ang isang SWAT team sa isang gusali para hulihin ang isang armadong kriminal. Matagumpay nilang nahuli ang target, pero paglabas nila ay napapalibutan na sila ng mga armadong kasamahan ng kriminal. Kung wala silang plano kung paano ligtas na makakalabas, maaaring mauuwi sa mas malaking bakbakan ang operasyon. Ganon din sa isang digmaan. Ang pinakamahirap ay ang pag-alam kung paano ito matatapos. Kaya kapag sinabi ng ilang international analysts na walang exit strategy si Trump, ang ibig nilang sabihin ay wala silang nakikitang malinaw na plano kung paano matatapos ang operasyon laban sa Iran nang hindi ito umahantong sa mas malawak na digmaan. Unang hindi isinasakripisyo ang mga layunin ng US. So, bakit mahirap tapusin ang laban sa Iran? Yan ang tanong na sinusubukang sagutin ng maraming military experts at international analysts. Kung titingnan natin ang kasaysayan, maraming digmaan ang mabilis simulan pero napakahirap tapusin. At ayon sa ilang pagsusuri, isa ang Iran sa pinakamahirap na bansang nakalaban ng US dahil sa kombinasyon ng geography, kakayahang militar at strategy nito. Una, hindi madaling mapasuko ang Iran. Isa ito sa pinakamalaking bansa sa Middle East. May malawak na kabundukan, may underground military facilities, at may malalaking lungsod. Hindi ito katulad ng isang maliit na bansang madaling kontrolin sa loob lamang ng ilang linggo. Pangalawa, malakas ang kakayahan ng Iran na gumanti. Kahit makaranas sila ng airstrikes, meron pa rin silang mga missile, drone, at iba pang paraan ng pagganti. Ibig sabihin, hindi otomatikong natatapos ang laban kahit makapaglunsad ng matagumpay na opensiba ang US. Pangatlo, hindi lang Iran ang kailangang isipin ng Amerika. Ang anumang paglala ng labanan ay maaaring makaapekto sa mga kaalyado ng US, sa pandaigdigang kalakalan at sa supply ng langis, lalo na naapektado na ngayon ng Strait of Hormuz. Pangapat, may political pressure din sa loob ng Amerika. Habang tumatagal ang digmaan, tumataas ang gastos, nadaragdagan ng panganib sa mga sundalo, at lumalakas ang panawagang tapusin ang operasyon. Samantala, kung bigla namang umatras ang US nang hindi malinaw ang naging resulta, maaari ring batikusin si Trump dahil hindi nito naabot ang mga layunin ng kampanya. Kaya ito ang dilema na binabanggit ng maraming analyst. Kung ipagpapatuloy ang digmaan, may panganib na lumawak pa ang labanan. Kung ititigil naman ito nang walang malinaw na kasunduan o resulta, maaaring hindi rin makamit ang mga layuning inilatag nung nagsimula ang operasyon. Sa madaling salita, ang pinakamahirap na bahagi ng digmaan ay kung paano ito matatapos nang hindi hahantong sa mas malaking krisis. At ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilang eksperto na napakahalaga ng isang malinaw na exit strategy. Gayunpaman, mahalagang tandaan natin na hindi lahat ng analyst ay iisa ang pananaw. May ilan ding naniniwalang kailangan pa ring ipagpatuloy ng US ang pressure laban sa Iran upang maprotektahan ang mga kaalyado nito at mapanatili ang seguridad sa rehiyon. Ipinapakita nito na hati ang opinyon ng mga eksperto tungkol sa pinakamahusay na hakbang. Ngayon, bakit hindi basta-bastang sumusuko ang Iran? Isa ito sa pinakamalaking tanong ng maraming tao. Kung alam ng Iran na mas malakas ang military ng US, bakit hindi na lang sila sumuko? Kasi una, para sa Iran, ang labanan na ito ay usapin ng kaligtasan ng kanilang estado at pamahalaan. Kapag naniniwala ang isang bansa na nakataya ang mismong kaligtasan nito, mas malaki ang posibilidad na ipagpatuloy nito ang laban kahit mabigat ang kapalit. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilang analyst na iba ang motibasyon ng Iran kumpara sa mga bansang nakikipaglaban para lamang sa limitadong layunin. Pangalawa, matagal nang naghanda ang Iran para sa ganitong uri ng digmaan.
Sa loob ng maraming taon ng sanctions at tensyon sa West, nag-invest ang Iran sa ballistic missiles, sa drones, may underground military facilities, at mga estratehiyang nagpapahirap sa sino mang gustong sirain ang kanilang kakayahang lumaban. Dahil dito, hindi sapat ang airstrike ng US upang agad na mapilayan ang kanilang depensa. Pangatlo, hindi nakadepende ang Iran sa tradisyonal na paraan ng pakikidigma. Sa halip na harapang labanan lamang, gumagamit ito ng tinatawag na asymmetric warfare. Isa itong strategy kung saan ginagamit ang missiles, drones at iba pang paraan upang mapataas ang gastos at panganib para sa mas malakas na kalaban. Ito ang dahilan kung bakit maaaring magtagal ang isang digmaan kahit hindi magkapantay ang lakas ng dalawang panig. Pang-apat, alam ng Iran na may limitasyon din ang US. Habang tumatagal ang digmaan, tumataas ang gastos, naapektuhan ang pandaigdigang ekonomiya at lumalakas ang pressure sa US na humanap ng paraan upang tapusin ang labanan. Kaya para sa Iran, ang simpleng pagpapatuloy ng laban ay maaari ring maging bahagi ng kanilang strategy. Gayunpaman, mahalagang tandaan natin na hindi ibig sabihin nito ay hindi nasasaktan ng Iran. Malaki rin ang naging pinsala sa kanilang ekonomiya, infrastruktura at militar. Ang punto lamang, hanggang ngayon, ipinapakita ng pamunuan ng Iran na handa itong ipagpatuloy ang laban sa halip na sumuko agad. Isipin natin mga kaibigan, ang laro ng chess. Sa chess, hindi sapat na mas marami kang piyesa. Dapat, mas matalino kang gumalaw. Ang tunay na layunin ay i-checkmate ang hari ng kalaban. Ganito rin ang iniisip ng maraming analyst kapag pinag-uusapan ng digmaan sa Iran. Kasi alam naman natin na napakalaki ng lamang ng US. Mas moderno ang mga fighter jets nila, mas malakas ang aircraft carriers, mas advanced ang missiles, may satellites at intelligence systems. Kung lakas ng armas lang ang pag-uusapan, malinaw na napakalakas ng US. Pero bakit hanggang ngayon ay may mga analyst na nagsasabing nahihirapan pa rin ang Amerika dahil nahihirapan silang mapasuko ang Iran? Balik tayo sa chess analogy. Kapag nawala ang isang rook sa chess, hindi pa tapos ang laro. Kapag nawala ang queen, maaari pa rin manalo ang kalaban kung may natitira pa siyang magandang posisyon. Ganito rin ang Iran. Maaaring masira ang ilan sa kailang military base, maaaring tamaan ang kailang missile sites, maaaring bumagal ang ilan sa kanilang operasyon. Pero hanggat may kakayahan silang gumante, hanggat may kakayahan silang maglunsad ng panibagong pag-atake at ipagpatuloy ang laban, hindi pa sila matatawag na checkmate. Sa madaling salita, nasasaktan sila sa airstrikes, pero hindi pa sila napapatigil. Isa pa, hindi lang sa loob ng Iran umiikot ang laban. May kakayahan silang magdulot ng pressure sa iba't ibang bahagi ng Middle East gamit ang kanilang sariling military at mga kaalyado sa rehiyon. Ibig sabihin, kahit malayo ang pangunahing labanan, maaari pa ring lumawak ang epekto nito. Kaya habang sinusubukan ng Amerika na pahinain ng Iran, kailangan din itong isipin ang kaligtasan ng mga base nito, mga sundalo at mga kaalyado sa rehiyon. Parang chess ulit, habang sinusubukan mong i-checkmate ang hari ng kalaban, kailangan mo ring siguraduhin na hindi ka naman mabibigyan ng counter-attack. At ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng maraming analyst na napakahirap ng sitwasyon dahil hindi sapat ang pagiging pinakamalakas para otomatikong manalo sa isang digmaan. Hindi naman ibig sabihin na imposibleng matalo ang Iran. Ang ibig nitong sabihin ay napakahirap ilagay ang Iran sa sitwasyong wala na itong kakayahang lumaban o wala nang ibang pagpipilian kundi ang sumuko. At yan mismo ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilan na ang pinakamalaking hamon ng Amerika ay ang paghahanap ng paraan kung paano ito matatapos. Sa puntong ito, isang bagay ang malinaw. Walang sino man ang makakapagsabi ng may katiyakan kung paano magtatapos ang krisis sa pagitan ng US at Iran. Gayunpaman, batay sa mga pagsusuri ng military at foreign policy experts, may ilang posibleng senaryo. Unang senaryo, posibleng magkaroon ng ceasefire o diplomatikong kasunduan. Sana nga ay mangyayari ito dahil ito ang pinakanais ng maraming bansa dahil makatutulong itong maiwasan ang mas malawak na digmaan. Ngunit magiging mahirap ito kung walang panig ang handang magbigay ng konsesyon o kung hindi magkasundo sa mga pangunahing issue. Ikalawang senaryo, maaaring magpatuloy ang limitadong military operations. Sa halip na isang malawakang digmaan, maaaring magpatuloy ang mga airstrike, missile attacks at iba pang limitadong operasyon. Sa ganitong sitwasyon, maaaring tumagal ang tensyon ng maraming buwan habang iniiwasan ng magkabilang panig ang isang direktang full-scale war. Ikatlong senaryo, posible ring lumawak ang digmaan. Ito ang pinakaayaw nating mangyari. Kung mas maraming bansa o armadong grupo ang direktang masangkot, maaaring lumawak ang labanan sa iba't ibang bahagi ng Middle East
Kapag nangyari ito, posibleng maapektuhan ang pandaigdigang kalakalan, presyo ng langis at ekonomiya ng maraming bansa. Ika-4 na senaryo, manatili ang matagalang tensyon. Posible ring walang malinaw na panalo ang alinmang panig. Sa halip, magpatuloy ang paulit-ulit na mga pag-atake, pagbabanta at diplomatic pressure. Ito ang tinatawag ng ilang eksperto na isang protracted conflict, kung saan hindi tuluyang natatapos ang krisis ngunit hindi rin ito lumalawak sa isang buong regional na digmaan. Sa huli, ang pinakamalaking hamon ay kung sino ang unang makakahanap ng paraan upang tapusin ang krisis nang hindi sinasakripisyo ang kanilang mga layunin at interes. Kaya hanggang ngayon, nananatiling nakatutok ang buong mundo sa bawat hakbang ng US at Iran dahil ang anumang maling desisyon ay maaaring magbago sa takbo ng seguridad at ekonomiya ng buong mundo. Konting recap lang po tayo mga kaibigan. Ito ang dahilan kung bakit maraming international analysts ang nagsasabing ang pinakamalaking hamon ni Donald Trump ay ang paghahanap ng malinaw na exit strategy. Dahil kung ipagpapatuloy ang opensiba, maaaring lumawak ang labanan. Ngunit kung basta naman itong ititigil ng walang malinaw na resulta, maaari rin itong magdulot ng matinding pressure sa politika at sa pandaigdigang posisyon ng US. Habang tumatagal ang krisis, isang bagay ang malinaw. Ang bawat desisyong gagawin ng mga leader ay maaaring magkaroon ng epekto, hindi lamang sa Middle East, kundi sa buong mundo. Kung nagustuhan ninyo ang analysis na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa YouTube channel natin, at mag-follow ka na rin sa Facebook page natin para hindi ninyo makaligtaan ang susunod nating geopolitical analysis at mga balitang may malalim na paliwanag. Ano ang opinion ninyo? May exit strategy pa ba ang Amerika? O lalo pang hahaba ang digmaang ito? Ibahagi ang inyong pananaw sa comment section. Mag-usap tayo ng may respeto at batay sa mga impormasyon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, dito lang sa Awaken Mind channel at Junebells page, kung saan ginagawa nating mas madaling maintindihan ang mga pinakamahalagang pangyayari sa mundo.